Isa nga po mga idol sa mga teams na sobrang nag-i-struggle sa nakalipas na laro ay ang Minnesota Timberwolves matapos ang sunod-sunod nilang pagkatalo laban sa mga contender. Kaya dahil dyan nawawalan na naman ang tiwala sa kanila ang ilang mga analyst na kakaya nilang maputol ang sumpa sa kanilang team at tuluyang umabot sa NBA Finals. Kung inyong ang matatandaan, dalawang magkasunod na taong nalalaglag na ang Minnesota sa West Finals. Kaya mas gutom nga ang kanilang team ngayong makalampas sa conference ito at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa championship. Pero sa pinapakitang performance ng Minnesota, mukhang malabong ang maisakatuparan ng team ang kanilang target. Kaya mismong si Anthony Edwards nang nagbabala na kung sakali mga hindi na naman sila makapasok sa finals at maagang malaglag sa playoffs, kailangan na nga daw buwagin ang kasalukuyang lineup at tanggalin dito ang majority sa mga key player. Kaya kailangan nga nilang magkaroon ng mas malaking improvement sa roster kung gusto man nilang makapasok sa finals at makakuha ng mas malaking chance ang magkampiyon. Samantala dito naman, pinagkaguluhan nga ang halos lahat ng mga player ng Lakers sa kanilang nakakamanghang panalo kahapon laban sa Denver Nuggets kagaya ni LeBron, Luka at Austin Reeves dahil sa ginawa nilang winning play. Maliban sa tatlo, isa rin naman sa nabigyan ng papuri sa panalo ay si Marcus Smart sa laki ng iniambag nito sa naging laro. Siya rin naman ang tinuturong dahilan bakit sa unang pagkakataon na nagsobrang struggle si Jamal Murray sa opensa laban sa Lakers dahil sa kanyang napakahigpit na perimeter defense, hindi nga dito masyadong nakagalaw si Murray. Puro nga contested shots ang ginawa nito since literal dinidikitan nga siya ng gusto ni Marcus Smart. Binansagan pa nga siya ngayon bilang Jamal Murray stopper. Bukod dyan, nakagawa rin naman siya dito ng winning play matapos ang steal niya kay Aaron Gordon at ang kanyang 3-pointers overtime. Kaya yan ang mismong rason bakit kinuha nila si Smart. Maliban sa kanyang depensa, mapagkakatiwalaan rin naman ito sa opensa. May ilang mga fans ang naniniwala na simula nang makuha ng Lakers si Smart ay si Smart bigla na lamang nga pong nabuhay ang kanyang karir. Sa kabilang banda, nakapagdesisyon ng Golden State Warriors pagpahingahin ng majority sa kanilang mga players sa unang game ng back-to-back laban sa New York Knicks. Karamihan sa mga key player may injury kaya hindi talaga sila pwedeng puwersahin na maglaro sa back-to-back games. Dahil sa pagiging sobrang kulang ng Golden State lalo ang front court, pare-parehong pagkakaroon ng injury na Quentin Post, Al Horford, Draymond Green at si Kristaps Porzingis, nakapagdesisyon ng team kumuha ng bagong big man matapos papirmahin nila at bigyan ng 10-day contract si Omer Yurtseven. Para nga sa mga hindi nakakaalam, si Yurtseven nga ay 6'11" center na huling nakapaglaro sa G League team last week kung saan nagtala siya dito ng 36 points. Hindi rin naman kagaya sa ibang sentro o big man, ito ay isang true back-to-basket big man. Ibig sabihin, isa nga itong traditional na sentro na gumagalaw. Wala rin naman itong shooting sa 3-point line pero sa kabila niyan sobrang mapagkakatiwalaan siya bilang big man, averaging 5 points a game, 4.6 rebounds sa kanyang 12 minutes per game.